In the next few days, makikita nyo sa mga releases ng MMDA sa aming website. Makikita nyo na kung mga sinong nahuli namin at kung ano na ang nangyari sa kanila. Kasi marami na kaming nahuli na nagtatapon ng basura, nagtatapon ng upos ng sigarilyo dyan sa mga kalsada natin gamit ang ating mga kamera. Tinutugis na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga lumabag sa iligal na pagtatapon ng basura sa iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila. Sa gitna ito ng pinaiigting na kampanya ng ahensya para sa pagtataguyod ng disiplina sa bawat mamamayan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, ilan sa mga ito ay iligal na nagtapon ng basura habang nasa sasakyan. Nang itrace ng ahensya ang kinaroroonan ng mga ito batay sa plaka ng sasakyan, nasa labas ang mga ito ng Metro Manila sa mga karatig probinsya. Maaring patawan ng 500 pisong multa ang sinumang mapatutunayang iligal na nagtapon ng basura sa unang paglabag, habang 1,000 pisong multa naman sa ikalawang beses na paglabag. May mga numbers tayo na natatrack na at gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan, kahit wala kayong nakakita ng mga tao or mga enforcers or mga marshals sa paligid, sumunod na tayo kasi nakatingin si Big Brother. Sa Pasig River, makailang ulit na sinuspinde ng MMDA ang operasyon ng kanilang mga ferry service. Bunso dito ng dami ng basura sa ilog na nakaapekto sa operasyon ng mga ferry boat. Pansamantalang pinatitigil ang mga biyahe upang ipaayos sa mga ferry boat na nasira dahil sa basura. Yung pagsarado ng Pasig River Ferry Service ay alam mo, yan ang isang pinakamalaking indication at kitang-kitang epekto nung walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Nung isang araw, may pumasok na sako sa water cooling system at pagkatapos may mga basura na kinain ng propeller. So talagang hindi makapag-operate ng maayos ang ating mga watercraft. Andito tayo ngayon mismo sa Pasig River kung saan nakikita natin itong palutang-lutang na mga water lily. Kasabay niyan ay ang iba't ibang uri ng mga basura at karamihan sa mga yan ay mga bottled water. Mas marami ito kapag ngayong tag-init. Upang mabawasan ang mga basura, inilulunsad ng MMDA ang kanilang disiplina campaign na Yes to Ayos. Nakapaloob dito ang proyekto na Recyclable Mo, Palit Grocery Ko, kung saan pinapalitan ng grocery items ng MMDA ang mga recyclable materials ng mga residente. In-encourage natin ang pagdala ng mga recyclable materials sa ating mga collection centers in exchange for groceries. Merong mga points dyan, may sistema tayo na nagbibigay sa kanila ng insentibo na magdala nito mga recyclables para sila naman ay may direct na pakinabang. Matapos ang unang implementasyon ng proyekto sa lungsod ng Malabon, nagpunta naman sa bayan ng Pateros ang MMDA. Ilang residente ng Pateros ang nakilahok, bit-bit ang kanilang mga nakolektang recyclable materials upang ipagpalit ng mga grocery item. Dagdag pa ni Torre, magpapatuloy ang proyektong ito upang ipaalala sa publiko ang disiplina sa pagtatapon ng basura. Actually sa lahat ng areas ng Metro Manila ito. Sa lahat ng areas ng Metro Manila ito, ang kasunod natin ay Quezon City at San Juan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.